May 18 nung huli niyong nakita yung mister ninyo. Opo. Abansa po yung kanyang sakyan, ano? Meron po siyang pick up. Opo. Okay, saan na po yung huling pick up niya? Sa Novo Hotel po, sa City of Dreams. Ano raw po yung pasahero niya? Babae, lalaki? 3 lalaki po. At tagpuan po yung sasakyan niya, sir, sa Malanday po, Valenzuela, nung Martes po. Pero nagpapahatid yung pasahero niya papuntang Cavite. Opo. May 5 tayong persons of interest. Ngayon, may mga na-list po tayo ng mga specimen po doon, mga blood state. Magpadala po kami ng sulat sa NBI. Nandun na po lahat ng detalye. Tuloy-tuloy po ang coordination namin with the authority. Attorney, i-update niyo po kami at kung ano pong maitutulong din namin. Andito lang po yung programa ko. Kung kailangan natin ma-disseminate yung information, pagmumuka. Kung klaro na po yung mukha ng mga suspect na yan, ipaskil po natin sa radyo, sa TV, sa Facebook, sa YouTube para ma-identify sila lalo. Na-receive po namin yung complaint, inaksyonan po agad ng NBI sa tulong na rin ng ibang mga sangay ng pamahalaan katulad ng PNP. So initially ang una naming nakuha ay yung sasakyan dahil meron kaming nakuhang lead kung saan ang mga kawani ng Valenzuela Police ay tumulong sa amin. So nung na-recover po namin, nakakuha tayo ng mga sample, mga specimen na nakita po namin doon sa sasakyan. Pagkatapos po no, nagkaroon po kami ng backtracking ng mga CCTV footages. Nag-coordinate kami sa mga barangay po doon and eventually meron tayong na-identify na isa pang sasakyan na kasama nila at meron din tayong mga nakitang mga tao, mga personalities na nanggaling doon sa sasakyan na pag-aari naman ng ating TNVS driver na nawawala. O yun po, continuous din po ang backtracking namin hanggang sa natunto namin sa isang casino dito sa Parañaque na nakipag-cooperate din naman po. Nakapagbigay sila ng CCTV at buti na lang po at nakapag-provide sila ng maliwanag na kuha o larawan ng mga tao. Actually, 3 lalaki ito na sumakay sa minamanehong Toyota Avanza ni Mr. Raymond Cabrera. From there, nag-imbestiga po kami at nakita namin na hindi nga lang magandang pangyayari dahil sa investigasyon na to ay ang NBI ay nagsasampa ng kaso laban sa mga tao na huling kasama ni ating TNVS driver na nawawala upang panagutan nila kung ano man ang kanilang ginawang kasalanan. So ngayon po, attorney, ano po ba yung ating naging proseso for filing the case ngayong araw? Bali ngayon, ang pinaka-proseso natin sa filing ay nag-prepare tayo ng mga affidavit ni ating complainant po at saka ng ating mga ahente ng NBI na nag-imbestiga. Dito sa affidavit na to, nakapaloob lahat ng ating mga ebidensya. Kasama na rito ang mga larawan, mga CCTV footages, dashcam footages, lahat ng pati ang forensic service ng NBI kung saan merong silang ginawang mga eksaminasyon sa mga specimen na nakuha ay isinama natin para mabuo natin ang kaso na ating final. Bali, ang kasong final natin ay carnapping at robbery with homicide. So pwede po ba nating malaman kung sino po yung mga suspect na ito since identified naman na natin sila? Bali sa aming investigasyon, ang 3 tao o kalalakihan na kasama or sumakay na minamaneho ng ating TNVS driver na nawawala ay isang Mr. John Kevin Banting de Ocampo, isang Mr. Justin de Guzman Dalafu at isang Mr. Jean Armin Banting de Ocampo. Bali silang 3 po ay na-identify natin. Meron tayong mga ebidensya na magtuturo na sila ang huling kasama. So ito pong 3 pong ito, since nalaman nyo na po yung kanilang mga identity, nagkaroon po ba kayo ng background checking or backtracking sa kanila? Kung ano yung whereabouts po nila? Oo, sa ngayon, nagkaroon kami ng investigasyon at inaalam namin itong mga tao na to, mga pagkatao ba nila, saan sila nakatira. So ito po ay mga tubong Maynila ho at ngayon ay nagkaroon kami ng manhunt operations para tugisin at malaman kung nasaan itong mga tao na to. Dahil hindi kami papayag na hindi nila panagutan ang kanilang mga ginawang kasamaan. Ano na lang po yung pwede pong i-expect po ng ating complainant ngayon po na na-file na po yung case? Magkakaroon po tayo ng preliminary investigation sa Department of Justice kung saan pag-aaralan nila, titingnan nila kung meron pong basis ang rekomendasyon ng NBI sa pagfa-file ng kaso laban sa 3 tao na to. Actually sa iba pang mga involved. So expect po natin na kapag nagkaroon ng basis o tinatawag nating probable cause or with reasonable certainty of conviction sa
kaso na to ay ito ay dadalhin sa korte. Kung saan ang korte naman ay maglilitis at mag-i-issue ng mga warrant of arrest labas sa mga taong ito. Regarding po dito sa body po ni Sir Raymond, meron na po ba tayong balita? Kung natagpuan na po ba siya or until now, he is still missing? Sa ngayon po ay hindi pa ho namin natatagpuan. Lahat po ng paraan, lahat ng possible na mapuntahan ng ating missing person ay sinubukan na naming hanapin, ngunit hindi po ito sapat dahil hindi po namin nakita si Mr. Cabrera. Kung gayon po, actually nanawagan din kami sa publiko sa tulong na rin po ng programa nyo para maipakalat at mahingi tayo ng tulong mula sa publiko na kung sino man ang nakakita o nakakaalam kung nasaan si Mr. Raymond Cabrera ay makipagtulungan po, makipag-ugnayan sa NBI, sa PNP po at sa opisina nyo po para mahanap na natin si Mr. Cabrera at makita na po siya ng kanyang pamilya. And ayun po, Attorney, on behalf of Senator Raffy Tulfo, maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-aksyon sa ating mga constituents po na nangangailangan ng tulong. Thank you so much po. Salamat din. Nagpapasalamat po kay Attorney Martinez ng NBI tsaka kay RD Lavin po na ako'y kanilang tinulungan na maayos na po ang pagsampa ng kaso laban po sa mga salarin. And din salamat po kay Senator Tulfo na ako'y po'y sinubaybayan hanggang sa ma-file na po ang kaso po laban sa mga salarin na ito. Sana po nananawagan ako sa mga taong sambayan na ako'y po'y tulungan na mahanap na po ang aking asawa, ang kanyang katawan kung ang siya'y napaano naman. Ako po'y nananawagan na tulungan niyo po ako para po siya'y maayos ko po kung in case mo na siya ay wala na. Maiayos ko po yung kanyang katawan po. Maraming salamat po kung sino man po ang makakatulong sa akin po. Ngayon po ay tinuro na po ng mga suspect yung bangkay po ni Sir Raymond Cabrera dito po sa Barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija. So kanina po ay nagkaroon po ng retrieval operation sa kanyang bangkay at ngayon ay papunta na po kami ng morgue para naman po doon na-autopsy ng NBI yung bangkay ni Sir Raymond. Kasama po natin yung misis po ni Sir Raymond na si Ma'am Mia. Anong basihan nila at paano nila nakumpirma na ito nga si Raymond? Unang-una po, attorney, is yung damit po na suot ni Sir Raymond ay yung Eagles po, yun po, na-confirm po ni Ma'am Mia. At bukod po doon, may nakita rin po kaming bakal sa kanang braso ni Sir Raymond with confirms na talagang si Sir Raymond Cabrera po yun. Okay. Nakaharap pa ba ni ma'am yung mga suspect dun sa location o wala na doon? Wala na po doon, attorney. After po ng preliminary investigation kahapon, nung gabi po, ayun, sumurrender po itong ating mga suspect and then kalaunan ay tinuro din nila kung saan nila itinapon yung bangkay. So ngayon po, yun nga po, nakuha na po natin yung bangkay and then dadalhin na po ito sa morgue and then yung mga suspect po ay ibabalik po ulit sa custody po ni NBI for the further process. Meron pa po ba kayong mga katanungan? Wala naman po kasi sobrang effort po nila na ginawa nila hang napapasalamat tayo sa effort ng team ng NBI po talagang hindi sila tumigil na hindi nila nakita po si Mon po. Nang hapon tumawag in their right na nag-o-offer na pagdagdag sila dun sa nire-raise namin pang-reward sana. Konting dagdag pera, Financial dun assistance. sa pandagdag sana sa reward ng kung sino makapagtulad sa katawan ng asawa. Attorney Eufemio Martinez, yung investigator po ng NBI NCR. So, ano pong status bali ngayon nung kaso nung mga suspect bilang nag-surrender sila? Ano pong mga plano ng NBI regarding this? Opo, sa ngayon po, una ko nga po pala papasalamat ako sa RTIA po sa pagtulong po rin sa NBI, lalo na sa awareness din at ng para matungtong yung mga So, ngayon, dahil may mga pumuko na ho kagabi, ito po yung magandang development. Buti na lang sa pagtatanong din ng NBI ay naituro itong mga suspect na to kung saan nila dinala yung katawan ng ating biktima na si Mr. Raymond Cabrera. So, nagkasapo ang NBI, NBI NCR at NBI OCCB para pa-instruction ng aming director, si Judge Santiago, para pumunta ko kami sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ngayon, kanina po, nagkaroon po kami ng recovery ng body po ng ating biktima
at papunta ngayon kami sa morgue para magkaroon ng examination. Doon po, kukuhain namin yung mga sample, particularly mga DNA sample, yung sangitin po ng ating victim, tapos kung ano pa yung ibang mga distinct na characteristics at mga magagamit natin para sa pagkakakilala ng ating victim po. Napakalaking tulong po na ibinigay sa atin ng ating mga kasamahan din po at saka yung mga establishmento. Ang Joyride po, tumulong din po sa amin, pati po yung sa establishment dito sa Parañaque na nagbigay po ng mga CCTV footage na nakapagbigay linaw sa mga mukha ng ating mga suspect. Opo. Yung pong isang at large, si Emmanuel De Jesus, may lead naman po tayo tungkol po sa kanya, kung sa kanya, saan po siya ngayon? Opo, meron po kami mga tinitingnan na lead. Unfortunately, hindi ko lang po pwede ma-disclose sa ngayon. Pero sana, kung naririnig po niya ito, sumuko na rin po siya. Opo. Para mabigyan linaw na lalo itong kaso na matulungan na rin. Hopefully, lumiit na itong mundo ni Emmanuel De Jesus. Sumuko na siya. Attorney Martinez, nakausap niyo na po yung mga suspect at ano po ang naging panig po nila patungkol po dito? Actually po, yung sa mga suspect po, titinan po natin kung anong ibigay nila sa kaysay po. Pero sa ngayon, ito po muna maibigay. Ang pinaka-importante po kasi na ngayon ay recover natin yung katawan. Which is yun naman naging isa sa pinaka-importante ebidensya para sa kaso na kakaharap. Yung meron po bang mga nawawalang gamit na naibalik? Sa ngayon po, under investigation pa, may mga sinabi sila pero we have to verify it first para sigurado tayo na talagang may yung mga items na nawawala. Maraming salamat po, Attorney Martinez. Kami po ay handa pong tumulong sa pamilya po ni Ms. Cabrera sa kanila pong hindi lang po doon sa naipangakong para po doon sa paghahanap ng mga suspect, kundi po mismong financial assistance po para sa pamilya ni Ms. Cabrera po. Alam po namin na mahirap ang panahon na ito para sa kanila at kami po sa Joyride ay hindi lang po nakikiramay pero talaga pong tutulong sa abot po ng aming kakayahan. Meron pa po isang nawawala. So, nandun pa rin po yung offer ng reward para kung sino makakapagsabi kung nasan itong nawawala pang si Emmanuel De Jesus, no? Opo. Kung ano po may tutulong namin, yan po ay amin pong gagawin. Tulad po ng nabanggit pa. Confirm lang po namin, Mr. Ayala, totoo po ba na hindi po sa kanila yung ginamit po na pang-book doon sa Joyride nung time na yon? Kumbaga, iba po yung nag-book, hindi po sila? Yung pong impormasyon po ng nakalap namin na amin pong ibinigay na lahat sa mga kinauukulan. Again, kung ano po yung nasa sa amin ay records at yun nga ho lumalabas at tila yung nag-book po hindi po yung mga sumakay naibigay na po at naipasa na po namin sa mga otoridad. Okay, Sir Noli, actually meron kaming pending bill ngayon sa Senado na pinasa ni Senator Raffy Tulfo na pag-regulate ng mga TNVS. So isang mga ganitong insidente, yung mga krimen na nangyayari sa TNVS, whether sa rider o sa driver, anong mga ginagawa niyong aksyon para masiguradong protektado yung mga driver at rider natin? Well, una-una po, doon sa drivers po, talaga pong teknolohiya ang ginagamit po namin sa Joyride. Alam naman po natin na dahil gumagamit po ng mobile app ang mga TNVS, kahit pa paano po, meron po kaming sistema para mag-track yung kanilang mga biyahe. Doon naman po sa mga pasahero, again, kami po ay very sensitive sa pagsunod po sa lahat ng requirement at pagkalima po dun sa tinatawag nating SIM card registration law. Kami po umaasa at again nagre-rely po kami dun sa kagandahan po ng batas na yun na lahat po ng mga gumagamit ng kanilang mga mobile ay nakarehistro po kaya po ating kahit pa paano meron po record ng mga telco kung meron pong gagamit sa maling paraan ng kanilang mga mobile phones, no? Kaya po kami po yung nakabase at nakasalalay din naman po sa SIM card registration, no, attorney. Pero yun nga, sabi natin, iba ang nag-book nito. Baka pwede po tayong mag-isip ng procedure or suggestion na pag hindi po yung nag-book ang sasakay, baka pwedeng may picture nung sasakay at maipasok sa system. Baka pwedeng pag-aralan yun para na-monitor kung sinong mga nandoon sa ride na yun. Opo, ma'am. Yan po ay
maliwanag na isang area po na dapat talaga po pag-aralan at siguro po amin pong pag-uusapan ito at itutulog din po namin sa gobyerno at pamahalaan po through the DITC as well as po sa mga kinaukulan po para lang po magkaroon tayo ng mas comprehensive na solution sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ang dashcam po ba requirement ninyo sa mga sasakyan po ninyo? Opo, ang mga TNVS kasi po, as you know, ay mga independent contractors. So sila po ang may-ari ng mga sasakyan na yan. Ginagamit lang po nila ang aming po mobile application. Pero because of this, yung pong pag-binook through our app, meron pong paraan para naman matrack namin yung pong kanilang mga biyahe. Kaya yung dashcam po ay alam po ay kung hindi man requirement po ng LTFRB ay yun po ay ginagamit talaga ng mga nagti-TNVS just to make sure po sa safety na rin po ng kanilang biyahe at ng kanilang pasahero. Kung po gagawin nating requirement yan sa batas, sa tingin niyo po ba kakayanin yan ng mga rider or mga mga driver at mga operators? Maganda po yung panukalang yan, ma'am. Kapag alam naman po natin na maraming paggagamitan ng dashcam. Hindi lang po doon sa makita natin kung ano po talagang sitwasyon ng kali at ng kanilang pong pagtakbo. Kung hindi po sitwasyon sa loob ng cabin, no? Sa loob po mismo ng sasakyan. So, katulad po na nangyari dito sa kasong ito, mabilis po nating nakita kung ano po nangyari. Kaya maganda pong panukala yan at kami naman po sa Joyride at kung ano po ang ipag-uutos ng batas at ng pamahalaan ay kami po itatanong. Ano po yung mga mechanism nyo po pagka may mga reklamo or ganito mga insidente sa inyong ride? May hotline po ba kayo? At Yes po, ma'am. Kami po, isa sa mga, siguro kami lang po yung ilan-ilan dito po sa ganito pong industriya. Meron po kami 24/7 hotline at customer service. So, po. At ito po ay talaga pong para sa lahat ng pangangailangan, hindi lang po ng aming mga partners, mga driver, kung hindi po pati po sa mga pasahero. maraming salamat po. Hopefully po makatrabaho po namin kayo tungkol po doon sa batas na pinapasa ni Senator Raffy. So kay Ma'am Mea, tuloy po tayong imo-monitor yung kaso. Siguraduhin po namin na matapos ang kaso maisampa doon sa mga suspect, sa mga akusado. At hopefully mahanap na rin si Sir Emmanuel De Jesus.